Hello everyone! Welcome back to Lorna Ilocana channel. At ngayon ay talakayin naman natin ang aking journey patungo sa Finland. Kailan ako nagpunta sa Finland, paano ako napunta sa Finland, at hanggang sa bumalik ako sa Finland o ng family ko. So kung gusto nyong makipag-maritesan dyan, marites. Okay, continue watching. So, ayun na nga. Habang naglalakad ako ulit papunta sa Keskusta or sa city, ayun, kwentuhan tayo about sa journey ko papunta sa Finland. Kung alam ng lahat, or kung hindi man alam ng lahat, ang kapatid kong bunso ay nauna dito sa Finland. So, in 2014, nag-decide kami na tulungan nila ako papunta dito as a student. At ako ay real estate seller noong 2013 or 2014, and yun yung naging experience ko to apply as a student, kasi yung course na applyan ko ay business management in English. At takot na takot ako noon kasi hindi ako confident sa pag-i-English. Pero natanggap ako sa awa ng Diyos. I was 33 years old noong or 32 noong nagpunta ako dito. Wala akong ginastos. Lahat ay gastos ng aking kapatid at kanyang asawa. So, kapatid ko pala ay si Josie. At nakapunta nga ako dito sa Finland as a student. So, nag-aral ako ng business management. At natapos ko yon ng 3.5 years doon sa Hämeen Ammattikorkeakoulu sa Valkeakoski, malapit sa Tampere. At pero nung nasa first year ako, nakilala ko ang aking asawa, December. Doon ko lang siya unang nakilala. Akala ko hindi ko siya mapapangasawa. Pero nung 2015, nagkaroon kami ulit ng communication. Tapos December 2015, kinasal kami. So, yun. And then, upo tayo muna habang nagkukwento ako dito. Ganda kasi dito eh. Andoon yung araw. Doon. Ayan. So, tapos, nung 2016, lumipat kami kasi December 2015 yung kasal namin. Tapos 2016 tinapos ko yung second year ko dito sa Finland. Tapos lumipat kami sa UAE kasi na-transfer yung asawa ko doon sa Fujairah sa UAE. So in short, ang May ng 2016 lumipat din ako ng UAE. And then yung school ko tinuloy ko pa rin. Ayan. Tapos pero online na ako nag-aral. Buti na lang pumayag yung mga teachers ko
at napakagaling yung isang teacher ko, napakabait. Kakaiba talaga yung mga teachers dito sa Finland, hindi katulad sa Pilipinas na kung teacher para ang hirap i-approach, pero hindi naman lahat, di ko naman nila lahat, pero karamihan parang ang hirap i-approach. Pero dito, kung hindi mo naintindihan yung isang bagay sa isang lesson, napaka approachable, na after ng class pwede mo silang lapitan. Ganun, napakabait ng mga teachers dito. Although hindi naman siguro lahat, pero doon sa experience ko, mababait sila. Tapos yun na nga, tinuloy ko pa rin yung pag-aaral ko online, and then 2016 ng August yata yon, nag-resign yung asawa ko sa work sa UAE kasi medyo stress sa kanya, na-stress siya ng masyado. So lumipat kami ng Pilipinas 2016 ng August, kung na-remember ko na tama. And then 2018 ata yon, nagbakasyon kami ni nanay dito sa Finland. Tulong sa expenses, tinulungan kami ng asawa ko at ng kapatid ko na si Josie at yung asawa niya. Ayun, nagbakasyon kami dito para naman maranasan ni Inang ng buhay sa Finland. At hindi niya gustuhan dito kasi napakaraming lakad. Medyo maedad na siya, kaya hindi niya nagustuhan. Pero marami naman siyang nagustuhan dito. Ayan, tapos lakad tayo. Nung umuwi kami ng Pilipinas, doon din nagkatrabaho yung asawa ko. Natanggap din siya. Tapos 2019 may kasi sa likod, may sasakyan sa likod. Ayan, 2019 pinanganak ko yung aking anak. Tapos hanggang sa mag 3 years old na siya, at last year 2022, ang balak namin lang magbakasyon dito sa Finland. Kaya nakabili kami ng ticket na balikan. Tapos nung nakabili na kami ng ticket, nag-decide kaagad yung asawa ko, nalilipat na kami dito. Diba? Napaka nung decision niya, biglaan. So nagulat ako, mayroon akong ukay-ukay business sa Pilipinas, nakabili ako ng mga gamit ko. Salamat pala sa mga naging customer ko sa ukay-ukay business ko sa Pilipinas. Tapos yun, nung lumipat kami dito last year, medyo nahirapan ako kasi parang umpisa ulit. Akala ko hindi na kami babalik dito sa Finland. Akala ko mag-aaral yung asawa ko dyan sa mag-aaral yung anak ko dyan sa Pilipinas. Tapos bigla kaming bumalik dito. At ayun, yun yung kwento ng journey ko dito sa Finland. Mag-isang pumunta dito sa tulong ng aking kapatid at kanyang asawa. Tapos bumalik dito ulit na may family na. Kaya ayun ay nag-aaral ako ng Finnish language. Medyo mahirap siya, pero kailangan nating i-try. Isa sa pinakamahirap na language sa buong mundo, kaya medyo nahirapan. Karamihan ng mga nag-aaral dito ng language ay nahihirapan sila. Ang ganda ng background ko. Yan, ganda ng kulay. Isa pa pala, yung asawa ko ay hindi naman best friend, pero friend ng asawa ng kapatid ko. So hindi ko siya nakilala online, or although nagkausap kami una online, pero pinakilala siya ng aking bayao.
magkakilala sila, mga ilang taon na kasi parehas silang seaman. Kaya, ayun. Nakilala ko yung asawa ko through may bayaw. Noong 2017 ng December, natapos ko yung aking college degree dito sa Finland, online. Nagtataka kayo, wala akong picture ng graduation kasi online lang ako umattend sa aming graduation kasi nandun ako sa Pilipinas. Ginawa ko yung thesis ko online, nag-present ako ng thesis ko online, nag-exam ako ng about sa thesis ko online din. So, at naging tulong daw sa school ko noong panahon nung nag-pandemic na mag-online teaching sila, kung paano sila magturo online teaching noong sa experience nila sa akin. Kaya mas dinevelop na lang daw nila yon. So, salamat talaga at pinayagan ako ng teacher ko na mag-aral online. So, natapos ko yung aking study, pagtuloy ko ng study through online. Yung pag-apply ko pala as student dito ay through PATH student. May binayaran lang ako noong una na 300 euros na. Pero yung bayaw ko lahat at saka yung kapatid ko ang nagbayad lahat noong unang taon. At hindi ako nag-undergo ng IELTS exam kasi kailangan malaman supposedly nila yung level ng English mo kasi English nga yung language na gagamitin sa school. Tapos mag-exam ka sa school, yung entrance exam, tapos may interview. Pero ang nangyari lang sa akin dahil PATH studies or PATH student ako, nagpasa lang ako ng sagot sa mga questions nila, sa mga work experience ko. Tapos ano pa ba yung ginawa ko? Yun, nag-send lang ako ng application. Tapos na tanggap naman ako sa awa ng Diyos. Hindi ako nakatapos ng degree sa Philippines. 2 years degree lang. Hindi nila lang. Tapos nung panahon na papunta ako dito, wala pang tuition fee. Yung tuition fee na binayaran ko na 300 euros, na binayaran pala ng bayaw ko, as a PATH student yun. Kapag na-complete ko yung 60 units within a year, the next year, yung second year ko, pag nag-second year na ako, magiging normal student na ako. So, may discount na sa pagkain, wala na akong tuition na babayaran, ganon. So, na-complete ko naman yung 60 credits wala, within a year. So, the next year, nung second year ako, naging normal student na ako. At nagkaroon din ako ng summer job. Nag-work ako sa isang island noong 2016 summer. 2015 pala yung summer. At ayun nga yung aking maikling kwento about sa aking journey na pagpunta sa Finland. Salamat sa inyong panunood muli, mga sis, mga ading, mga manong, mga manang. At pwede nyong i-suggest pala kung ano pa yung gusto nyong video na gagawin ko para naman maalaman ko kung ano pa yung gusto nyong malaman patungkol dito sa Finland, patungkol sa buhay dito sa Finland, or kahit na ano man. Basta wag lang mga masyadong private na. Okay? So, see you again sa next video. Bye-bye!